So yung ganun nga na record high, yung dami ng pasahero po na gumamit po ng NAIA, paano yung congestion po? Kasi I was pointing out to them, alam niyo, NAIA, ang runways ng NAIA, dalawang intersecting runways, which is one of the reasons po for the congestion also, no? Kaya din minsan ang tagal-tagal mo yung eroplano mo sa taxi, no? Sa runway. Sa runway and just waiting na mag-take off kayo. With the new NAIA Infrastructure Corporation, makibalita lang kami. Yung unang question ko, anong epekto nito, yung record high na dami ng pasahero, and ano po ang plano ng NNIC pagdating po sa pagdadagdag ng runways? Unang-una, ganito yun yung sinasabi mo na congestion ng runway, that's only contributory. Parang isa yan sa mga factors na nakaka-delay, nakakapagpadagdag ng problema. Although, ang ginagawa ngayon dyan, may solusyon na ginagawa ngayon dyan, at gagawin pa yung iba, ay papalaki namin yung taxiway, no? Kasi alam mo, yung hindi pwedeng pagsabayin yung maliit na yung shortened runway. Correct. Na yung 1331, hindi pwede yun magsabay. At saka yung 0624, yung mahaba, no? Yung mahaba. So gagawin dyan, ang napaplano namin at nakikita na rin namin yung pwedeng padagdag dyan, pabilis, ay aayusin namin yung mga taxiway para pag landing ng isang eroplano, mabilis ang labas niya sa runway. Exit kagad, no? Yan ang isang factor. Kasi kung hindi natin gagawin yung taxiway na ganyan, ibig sabihin, pag nag-landing yung isang eroplano, iikot pa yan, ha? So matagal yun. So hindi makalanding yung isa. Similarly, kapag masyadong busy yung runway mo na may nagla-landing, nagtitake off, hindi rin maka-take off yung isa. So yan ang isa sa mga factors na tinitignan ng NNIC. Katulong na rin kami. In fact, bago ko tinurn over sa NNIC yan, ang NIA ay ginagawa namin yung Taxiway November kung tawagin. Yun yung taxiway sa tapat ng Terminal 3. No? Pag nasemento na namin yun, kaya nga nang tinigil namin dahil yung dagsaan ng mga padating na eroplano natin na malalaki, hindi makaparada agad. Yun ang isang reason. Kaya inaayos namin yung pagka-concrete ng Taxiway November, kung tawagin namin, yun yung tapat ng Terminal 3 na malaki, para makapasok yung malaking eroplano natin. Kulang talaga tayo. That's one. Kulang. Oo. Ngayon, pangalawa, talagang kulang din tayo sa immigration counters. Kahit punong-puno ng immigration, maliit yung terminals natin, pareho Terminal 1 and Terminal 2. Ay, 3. Kasi sapagkat hindi naman na-design na ganito karami nung araw. These are 1982 pa. No? So we're trying our best. In fact, second week of January, tulong-tulong kami ng NNIC at KAMIA. We are going to start adding more immigration counters sa Terminal 3. No? Plus, babalik rin namin yung instead na immigration tapos security check, uunahin muna namin yung security check muna bago immigration. Sapagkat mas mabilis tingin namin yun. Yun ang mga mga factors kung bakit naantala talaga natin at mahaba mga pila. Okay. Forward-looking, Sir Ines, what are we looking at? Kasi nga yung sinasabi ninyo, yung merong space considerations, kaya talagang we're looking at yung Bulacan, no? Yung bagong airport sa Bulacan. Ng SMC. Because of space considerations dito po sa existing po natin na airports ngayon. Yung sinasabi po na another runway sana, yung sinasabi na yung iba, dapat parallel runway, no? Apart from the intersecting runways. Hindi naman pala pwede kasi may requirement na layo, no? Separation of like 1,311 meters away. So hindi yun feasible. Tapos yung liit nga ng space for talagang mas maraming immigration counters. So forward-looking in the long term, talagang kailangan na natin nitong bagong airport sa Bulacan. Tamang-tama po kayo. But we will have to wait for a few more years, couple of years more before maayos yung Bulacan. Kaya ang ginagawa namin na paraan, what can we do now with the existing Manila International Airport? No? So ngayon, tulong-tulong kami. What we can do is try to ease up ng konti kung ano yung congestion na nangyayari. So that one, yung binanggit ko kanina, yung pagpapaayos ng mga taxi, rapid exit kung tawagin namin, at saka yung immediate na pag-aayos namin ng slotting. Yung slotting, yung scheduling ng aeroplano. Sapagkat merong time dyan, sabay-sabay, halos 10 flight na malalaki, talagang magkaka-congestion tayo. That's one.
Number two, yun nga, yung subukan namin na dagdagan at talagang gagawin na namin, nakaplano na yun. Ano? Hindi ko lang maumpisahan dahil ayoko mo nang istorbuhin yung daloy ng tao ngayon. Dapat inumpisahan na namin prior to the Christmas season. Correct. Although nag-agree naman ng NNIC na itatapusin namin ito, ay umpisahan namin ng second week of January. But that's 2 weeks from now. Dadagdagan namin ng counting immigration counter yung Terminal 3 at susubukan nilang luwagan din yung Terminal 1. Dadagdag ng mga mobile immigration. Tapos, nag-uusap din kami sa yung tinatawag nating Office of Transport Security sapagkat mahaba yung pila sa final security check. So ngayon, yun. So lagi namin pinapakausapan yung mga airline na sabihin na tignan nila yung mga bawal na dala-dala sa hand carry kung po pwede kasi nakakaantala talaga yun. Bubuksan pa yung hand carry mo, nakita yung pointed item or anything na bawal. Naku, tatagal na naman yun. Kaya, all these are contributory. So, ito mga tinitignan namin. Pero talagang hindi natin maalis yung pila talaga na minsan talagang pag nagdagsa, ang haba talaga. So, kulang talaga tayo. I'm just curious, Sir Eric, no? Yung NAIA 3 and 1, kasi dun nga yung international flights, no? Ano ba talaga yung carrying capacity ng ating mga airports? If you were saying na humantong po sa 161,000 passengers last Saturday, what is Per day. Per day, oo. So, what is the comfortable carrying capacity of the airport? Na the bathrooms are going to work? Kasi the last time I traveled, there was no water po sa NAIA 3. Nung nakausap namin po yung, I forgot kung sino nakausap namin, a week after, sabi niya wala pa ring tubig. So, ngayon po, these little things po, they also contribute po no, sa anxiety and stress of the traveler. Actually, nakakahiya sa turista. Tsaka, hindi, di ba? I mean, water talaga, wala tayong tubig. Tapos we want tourists to come here. So what is the situation now po sa mga airport? Okay na. Okay ng konti pero tama yung sinabi niyo, observation niyo. Kasi alam mo, luma na yung mga pipes na yan. Na-tsempohan yan, tamang-tama, nasira yan yata, I think, if I'm not mistaken, nung bandang November, October. That was the time nasira yun sa Terminal 1. Nagdi-link yan. So inaayos kagad ng pinagtulungan ng NNIC at saka MIA, tinignan namin yung source, inaayos na. Matagal na namin tinitignan, kaya nga lang, hindi namin matrace-trace. So nakita na rin namin dahil yung mga pipes niya luma. Ngayon, hindi lang yan. Ang pinaka-importante na ginawa ng NNIC, yung ginawa ni Mr. Ramon Ang, yung nakipag-partner siya kay Mr. Pangilinan sa Meralco at magkakaroon na ang magandang power source ang buong airport beside ng power station. Pero gagawin pa lang yan. In the meantime, ang ginagawa ngayon, nagdagdag sila ng mga parang pag-generator at saka uninterrupted power service para hindi tayo maantala just in case magkaroon tayo ng glitch. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.